Hello Sir Paul. Recently ko lang po nakita yung side channel nyo. Yung Dear Sir Paul na channel. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakapakinig ng channel nyo. Kasi medyo na busy po. Pero kapag may time naman po ako, iniisa-isa ko pa rin naman pong balikan yung mga hindi ko pa napapakinggan kwento. Pero yun na nga, nang marinig ko yung isang channel nyo, alam ko, swak na swak po itong isang experience ko noon. Tungkol po ito sa isang retreat house sa may Baguio. Nangyari po ito noong ako'y nag-aaral pa ng high school. And by the way, ako po si Ella. Nangyari ata ito siguro mga around 2005 to 2010. Medyo bago-bago lang. So yun na nga po. Nagkaroon po ng retreat yung school namin noon. Sa isa sa mga retreat house po ng Baguio. So kami naman, sama kami ng mga friends ko. Nung nasa Baguio na kami at nakarating po doon sa may retreat house, talagang na-amaze kami sa ganda ng lugar. Siyempre Baguio malamig. Yung vibes po kasi talaga ng retreat house na iyon, ang weird, kakaiba. Anyways, yun na nga. Wala naman po naging problema sa unang araw namin doon. And the following day, nagkaroon po ng mass. May pari po na nagpunta. Sa totoo lang po, hindi kasi ako religious na tao. Kaya kami na mga kaibigan ko, parang hindi naman po masyado nakikinig sa sermon. Yung friend ko nga po na bakla, si Georgie, daldal po ng daldal. Ang dami niyang kinikwento sa akin. Hindi ko tuloy masyadong maintindihan yung sermon ng pare. Subuan na po ng ostya. Pumila kami sa gitna. Si Georgie naman po yung nauna sa may pila namin. Dahan-dahan lang po kami naglalakad. Ilang saglit lang. Nasa harapan na po si Georgie ng pare. Katawan ni Kristo. Macho, Amen po. Sira ulo talaga si Georgie. Napakatarantado. Hindi ko alam kung sinadya niya ba yun o nagkamali lang siya. Si Georgie kasi, patanga-tanga yun. Maali-mali pa palagi. Kwento pa siya ng kwento sa akin na ang gusto niya raw kapag nagka-boyfriend siya, yung kagaya daw ni Papa Jesus, yung may six-pack daw. Malamang sa malamang, kakaisip niya sa katawan nga ng Panginoon na sabi niya tuloy na macho. Kasabay naman po nun, nakita kong pinanisikan siya ng tingin ng pare. Iba talaga yung tingin, nakakatakot. Pero after 2 or 3 seconds lang, nagbago rin po yung itsura nito. Ngumiti lang din siya. Tapos ay isinubo na nga rin po kay Georgie yung ostya. Pilit niyang pinipigil ang tawa niya habang nasa bibig niya ang ostya. Ako naman noon, natatawa rin. Pero pilit kong kinahagat ang dila ko. Ayokong makagalitan ng pare. Katawan ni Kristo. Amen. Sinubuan ako ng ostya ng pare. Sign of the cross. Talikod. Sabay balik sa mga upuan namin at lumuhod. Sinisiko-siko pa ako ni Georgie noon. Tawa siya ng tawa. Hoy, umayos ka. Hindi sa lahat ng oras puro biro ka na lang. Pare yun oh. Pag ikaw minenusan sa langit sinasabi ko sa'yo. Mabuti na lang. Natauhan naman si Georgie. Tumahimik na rin siya. At taimtim pong nagdasal. Dinner time. Tawa kami ng tawa. Kasi nga, kinuwento ni Georgie sa mga kasama namin yung nangyari sa kanya. Ako naman noon, kahit pilit kong pigilan, natatawa pa rin talaga. Nagsusorry na nga lang ako sa Panginoon. Maya-maya naman, dumating yung pare. May kasama siyang mga madre. Tiningin niya po kami sa may table namin. Hindi naman siya galit. Pero kami, bilang respeto, tumango sa kanya. Yung pari naman, parang hindi kami pinansin. Tumingin lang po sa iba, tapos ay dumiretso doon sa kuhanan ng pagkain. Dahil doon, medyo kinabahan kami. Mukhang nagalit pa rin kay Georgie yung pari. Dahil kasama niya kami, baka madami pa kami sa galit ng pari. Loko ka Georgie, magsorry ka kaya sa pari. Naku girl, hindi ko alam kung papaano. Nakakatakot. Kahit natatakot si Georgie, nagsorry siya sa pare.
Lumapit siya doon sa table kasama ang mga madre. Father, sorry po talaga kanina. Hindi ko po sinasadya. Gutom lang po siguro ako. Mabuti pa. Magdasal ka ng 10 ama namin. 10 abagi noong Maria. Sige po, Father. Sorry po muli. Kami naman, bilang matalik na kaibigan si Georgie, sinamahan namin siya doon sa may chapel. Nagdasal siya, habang kami naman nandoon lang sa labas ng chapel. Makalipas naman po ang ilang minuto, lumabas na rin siya. Girl, ang tagal mo naman. Naantok na ako. Girl, dinagdagan ko kasi yung dasal ko. Ginawa ko ng tigi 15. Para naman hindi ako kagalitan ni Lord. Loko ka. Mas lalo magagalit sa'yo si Lord kasi hindi ka sumusunod sa pare. Muli ay nagtawanan kami. Sa mga sandaling yon, medyo late na rin po. Siguro mga around 9 or 10 PM na yata. Habang naglalakad kami pabalik sa mga kwarto namin, nakita naman po namin sa ibaba na si Father po, yung pare nga po na nagmisa sa amin, nagpunta pabalik sa may chapel. At kasabay naman po nun, may hila-hila siyang isang madre at kasama rin yung binatang janitor. Kami naman ng mga kaibigan ko, syempre nagtaka. Ano naman ka kung kaagawin ng tatlong yun sa 10 oras ng gabi sa may chapel? Si Georgie, ako, pati sila na nakaisip ng isang ideya. Balikan yung chapel. Sa mga oras na iyon, wala kang makikitang kahit na sinong tao sa paligid. Nakakatakot na nga sa totoo lang, pero nagpatuloy pa rin kami. Pumasok kami sa chapel. Wala sila doon. Nakita naman namin na doon po sa may altar, may pintuan doon na bukas. Dahan-dahan kaming sumilip doon sa likod. Pagsilip namin doon, nagulat kami sa mga naaktuhan namin. Si Father, nakaupo sa isang upuan. Pinanonood niya po yung binatang janitor at yung dalagang madre. Hindi kami makapaniwala. Yung madre kasi at yung binatang janitor, nagtatalik po sa harapan ng pare. Yung pare naman, nakatulala lang. Pinagbamas din niya yung dalawa sa makamundong ginagawa nila. Hindi namin maintindihan yung nangyayari. Nakakatakot, nakakakilabot. Kasi parehas pong umiiyak yung madre, pati yung janitor. Halatang labag sa kalooban nila ang ginagawa nila. Pero parang hindi naman nila mapigilan. Para silang kinokontrol ng pare. Maya-maya naman po, nagkubad na po yung pare. At pagkatapos, minulesin niya po pareho yung dalawa. Hindi niya kami makapaniwala kasi kahit anong sabihin ng pare, sinusunod po ng dalawa. Para talagang may mahay kayong boses ng pare. Nakakakilabot. Kami naman ang mga kasama ko, hindi na po nakatiis. Dahan-dahan pong umalis. Lumabas ng kumbento at mabilis pong tumakbo papalik sa mga kwarto namin. Hindi namin mapaniwalaan yung nasaksihan namin. Anong klase yun? Isang pare na momolestya ng inosenteng madre at isang binatang janitor? Tsaka, papaanong parang may kapangyarihan yung pare? Natakot kami. Hindi mo na namin kunento sa ibang kaibigan namin yung mga nasaksihan namin. At kinabukasan nga noon, muli pong nagkaroon ng misa yung pare. Yung pare naman, napakakapal ng muka. Parang wala lang sa kanya yung ginawa niya. Nagbibigay siya ng salita ng Diyos, pero kademonyohan ang ginagawa niya. Nakita ko nga yung madre. Wala siyang reaksyon, pero alam ko sa mga mata niya, nandoon yung sakit sa ginawa ng pare sa kanya. Maging yung janitor nga, kapag tinitignan ko, nandoon yung lungkot at sakit. Hindi nga kami tumanggap ng ostya mula sa kanya. Nandidiri kami sa kamay niya. Nandidiri kami sa kanya. Basta kami, nakatingin lang na masama sa kanya ng buong misa.
Mula noon, hindi na talaga ako nagsimba. Nagdadasal pa rin ako, pero rekta na po sa Diyos. Pasensya na po, alam kong maraming magagalit sa akin ng mga Katoliko. Alam kong hindi rin lahat po ng pare, mga masasama. Alam kong mas marami pa rin po ang mabubuti. Pero natroma na kasi talaga ako sa mga pare. Sa pare kasi na iyon, nakita ko ang demonyo sa kanya. Kaya kapag nagdarasal ako, mas pinipili ko na lang rekta sa Diyos kaysa ipadaan pa sa pare sa simbahan. Hello guys, kamusta po? Pasensya po at wala po tayong mga kwento sa mga nagdaang araw. Medyo naging busy lang po ang inyong lingkod, pero ngayon po meron na muli. Ang ganda ng kwento niya, ang weird shit. Akma naman sa kwento natin kasi hindi lang naman po ito patungkol sa mga katatawanan, yakan at love story. Patungkol din ito sa, alam nyo na, mga weird shit na nagaganap sa ating mundo. Alright? Shoutout po kay J-Lord Oprisina, Joan Angob, shoutout daw from Surigol del Norte. Nag-aabang sa kwento nyo while working. Salamat po sir. Ma'am pala, sorry. Next is si Arlene Aspan, Jaya Rifim, Dear IFM. Uy, legit channel to ng Dear IFM. Hello po, shoutout po sa inyo. Sabi niya, good evening everyone. Tama naman yung ginawa ni Kuya. Tumulong kahit medyo hindi naging maganda ang past nila. Pero nung tinukso na siya, hindi siya naging marupok. Good job Kuya. Shoutout po sa Dear IFM. Hello po, kamusta po? Lisel Bless Tabitigan, Ashley, Vanessa Angeles, John Rave Habison. Sabi pala ni Ashley, shoutout po from Saudi Arabia. Nora po, and shoutout daw sa Asan family in Mindanao. Vanessa Angeles, basta may pag-ibig dito na yon sa YouTube channel mo, ginagawa kong kasiyahan dahil kasiyahan lang ang dapat po marito, idol, Boss Paul sa buhay ko. John Rave Havison, dahil sa upload ka na San Rafael, ayun na, uploaded na. Jimmy Lee Fortes, hi Sir Paul, shoutout here in Jordan. Lagi po ako nag-aabang ng bagong kwentong ina-upload nyo. OG Parayaw, Mir Angeline Maulyon, Mary Asilar, JP Kiri Bulado, Lizelle de la Peña, hello listening. Tama, may mga taong kala mo sila na pero hindi pala. Life must go on at lahat ng problema kayang lampasan. Lina Hernandez, yan ang kasabihan na naghangad ng kagitna, isang salop ang nawala. Happy listening everybody. Have a good day Sir Paul. Parang naghanap ng kaginhawaan, isang salop ang nawala. Pasensya guys sa asong hayop na yan. Ang tagal ko kanina ko pa ako nababad trip dyan. Pasensya nyo na. Hindi na Judge Akil go to hell. Mabuti na lang sender, hindi mo tinanggap ko si Lolo Cohen ka pa rin nun. Hello Sir Paul. Reynash Phoenix, tama lang yung ginawa mo sender kay Mikay. Di Hoyu siya ngayon. Jamil Morsi, may plano si girl, ayaw mag-work, gusto ng ginhawa kaagad sa buhay. Tamo noon, inayawan siya umalis kaagad, buti hindi siya nagpauto. Ganun pa man, sayang love story nila. Nang dahil sa pera, ayan, ganyan. Hello Sir Paul. Margie Gadate, mabuti ang tao sender, God bless you and your family. Karen Brescia, gang. Still your fan Sir Paul. Paano ba mag-send ng story? Punta lang po sa Facebook page natin or sa Facebook profile ko. Facebook account ko, Paul Bringuela. Send na po ng story doon. Marky Pino, hello daw Boss P. Hello din boss. Rowena Lansana, Grace Ann Redondo, Sheila May Vista, Maika Osorio, Mary Ann Calma, and last po siya shoutout natin for today is si Teresa Sosa. Tama ang ginawa mo raw sender.
Guys, maraming salamat po sa pagsuporta sa ating side channel, ang Dear Sir Paul. Hanggang sa susunod na lang po ulit na kwento, ako po si Paul ng Dear Sir Paul. Hanggang sa muli.